Naalala niyo pa ba ito mga kababayan? Noong panahon ng kampanya na kung saan nagpaulan ng laway itong si Dick Gordon mga kababayan. Oh, at kung lalapit ka sa kanya kapag nagsasalita siya, ay pwede ka pang matalsikan. Yak! Oh, parang dumudura mga kababayan. Hoy Gordon, talsikan mo na kami ng dugo, wag lang laway mo. Oh, ungas. At ngayon po mga kababayan, muli na namang nagdadakdak itong si Gordon at tumatalsik na naman ang laway. At muling sumakay dito sa isyo kay VP Inday. Nitong si Gordon, dalawang bagay lang daw ang pwedeng gawin nitong mga congressman mga kababayan dito kay Sara Duterte. Unang-una, pwede nilang i-zero budget itong si Sara. O di ba kaya ay kaltasan, up to the minimum. At pangalawa, pwede nila itong ikulong. I-contempt daw sa Congress si Sara Duterte mga kababayan. Dahil, anito si Gordon tila wala daw natututunan ito si VP Inday Sara Duterte sa kanyang pagka-abogado sa law school. Dahil, feeling daw nito si Sara Duterte na she is above the law. Dagdag pa ni Gordon na hindi man daw niya gusto pero mukhang may basihan daw kung ipapa-impeach sa mga congressman ito si VP Sara Duterte dahil feeling righteous daw mga kababayan Feeling siya na ang malakas. Dahil nasanay daw mga kababayan na above the law. Kinutya pa ni Gordon mga kababayan ang libro ni VP Sara Duterte na isang kaibigan. Isang kaibigan ba yan? Na nanununtok daw ng sheriff mga kababayan? Panoorin po natin itong si Penguin ha. Or they can reduce the budget. Ayaw pakita. Then either they can put her in contempt. Put her in contempt. Kulong daw mga kababayan. Pwede daw yung gawin ng Kongreso. Or they can reduce the budget. Reduce the budget? And even not give them a budget at all. Or not give. Huwag na bigyan ng budget daw. Pwede daw yung gawin ng Kongreso mga kababayan. Because that is the prerogative of Congress. Pero pinalalabas niya, hindi niya kailangan. But if you really go down to it, ito ay magbubukas ng daan kung saan nila dinala yung mga pera nung araw nung mayor siya ng Davao. Si mga kababayan, dyan magaling itong Penguin na ito Yung lumikha ng issue at magkalkal ng mga kababayan, yung mga nakaraan. Di ba nung panahon ng pandemic, yung kasagsagan ng pandemic, nagtago ito mga kababayan? Walang ginawa talaga. Parang nagtago sa bunker. Tapos lumabas at nagpa-imbestiga at nang akusa na, corruption. Kaya nga natalo Ito si Mr. Dracula. Nung binigyan siya ng confidential fund, magbubukas ng daan yan. So maraming mabubuksan yan. And I think she has opened the doors for further investigation kung paano lagi natin. Sige, imbestigahan mo Gordon, pero maging senador ka muna. Paano ito mga kababayan ang layo. Nasa pang-20 na siguro. Manalo ka ulit kung kaya mo pa, Gordon. Kulaylat na po ito mga kababayan, hindi na makabalik-balik sa pwesto. At ngayon, nananakot pa ng investigasyon na naman. Hindi matunawan mga kababayan dahil namihasa ito Nung panahon ni Pangulong Digong, nanigaw-nigaw ng mga resource person kung ano-ano dyan. Parang nagtatantrum talaga mga kababayan na parang buwang, baliw. Tapos ngayon, nananakot ng investigasyon as if senador pa. Last time pera because it's well known in Davao that they had tremendous amounts of money that were spent in confidential funds. Pati yung confidential fund ni VP Sara sa Davao City mga kababayan. Pakialaman? Anong authority mo para makialam dyan? At alam naman natin ang Davao City ngayon is one of the safest city in the Philippines. Dahil yan sa mahusay na pagpapatakbo ni VP Inday Sara. At sa tingin mo, kaya yan kung walang confidential fund? Puta yan ng mga rebelde dati Ngayon, wala na. Zero rebelde. Not to mention the fact that there is even an accusation na ginawa ni Senator Trillanes. Trillanes ang reference mga kababayan. Ungas. Na isang korporasyon na pag-aari ng pamilya ni Bongo ay bilyon-bilyon na nakuha. Kaya yun ang Paano nasali dito? About kay Bongo. Si Sara. Tapos, yung reference pa yun si Trililing. It's about time that we realize na nobody is exempt from the law. Nobody is above the law. You cannot... Nobody is above the law. Except Marcos. Except sa gobyerno ngayon mga kababayan at mga congressman sinatamba. Grabe. Wala nang batas, di ba? Applying Donald Trump's policy na above the law siya. Parang malapit na rin matrililing itong si Gordon dahil umabot na kay Donald Trump.
usapan. Pakita tayo ng talagang pagrespeto sa batas. Otherwise, nobody's going to respect the law anymore. Sabihin mo yan kay Marcos. It shows wala siya natutuhan sa law school. Ikaw, meron. Separation of powers. It shows na may tinatago siya. Ayaw niya May tinatago siya. pakita yung kung saan ginastos. Sino may sabi hindi ipinakita? Nandun na nga yan sa COA, diba? Nag-request na nga sila ng kopya. Bulok talaga ito, mga kababayan, no? Paulit-ulit ito kanilang sinasabi, Transparency, which is very basic. Pangatlo, it shows that wala sa talagang respeto sa mga congressmen. Dahil unang-una, walang respeto ang mga congressman sa kanya. Binabalik lang niya Gordon Penguin. And to her office. She's laying the groundwork for a possible impeachment. Di ba, unang tayong umabot Sige, impeach mo. Because kung a little bit of... Kung mapapa-impeachment si Sara Gordon, mayroon mang impeachment hearing. Hindi ka nakasali dahil hindi ka na senador hindi ka na makakabalik din. Proper decorum or proper respect for wala daw proper decorum si Sara. Hindi tayo abot doon. Ang problema nga, she doesn't respect the Constitution. She doesn't recognize her responsibility to be transparent. She doesn't respect a co-equal branch of government. O co-equal, tapos ang gusto niyo lumuhod si Sara sa inyo. So talagang aabot doon. Aabot daw sa impeachment, ba kababayan? And ang tingin ko... hindi ka tinatanong, Gordon. No, ang tinatanong namin na ibalik mo yung sinasabi ni PRRD na 140 million na pinapabalik sa inyo ng COA dahil ang sabi, hindi tama ang paggastos nyo. Baka nakalimutan ni Gordon, mga kababayan, etong 140 million, eto sabi ni Tatay Digong, May I remind COA of their constitutional duty to collect the 140 million pesos issued during Gordon's time. Hindi mo yan ginastos ng husto sa gobyerno. Gordon, 140 million, kinalimutan na po, mga kababayan. Yan po ang problema dito sa mga taong gobyerno, mga kababayan. Ang perang dumadaan sa kanila nawawala at wala pong accountability. Makasuhan man ng plunder, makakalaya din. Makakabalik pa. Di ba? Example na lang, Estrada, mag-ama, Jinggoy at si Erap, si Gloria. Di ba? Asunto, Enrile, naging presidential advisor ngayon ng PBBM. Bong Revilla. Sino pa ba? Basta marami sila, mga kababayan. Not to mention yung hindi pa nakasuhan. Ang laro nila is parang sabihin kinakawawa siya. Paawa effect daw sila, Sara. Katulad nga ng sinasabi ng iba, ako hindi na ako nakikialam dyan masyado nang... bakit nakialam ka ngayon? Masyado nang masalimuot siya. Gustong bumalik kasi pagka-senador, mga kababayan. Pero hindi na ito mananalo Bulok na to Nakikita ko lang yung lumalabas sa mga social nakikita namin lumalabas yung bunganga laway. Media. Sinasabi, poisonous. May librong kaibigan. Bakit ka magsusulat ng libro? Isang kaibigan daw na libro, mga kababayan, na pambata, Maraming masusulat na on other matters. Tapos, pambata ngayon Dahil ilalagay yun sa mga bag ng bata. Alangan, anong ilalagay mong libro dyan? About sa'yo, Gordon, na sinipsip mo ang pondo. Sinipsip din niya ang pondo ng mga kababayan Red Cross. Ginamit ang Red Cross para mangampanya dahil ang kanyang malaking pagbumuka nilalagay sa mga tarpaulin, pati sa mga truck ng Red Cross. Ito, tukso ko ngayon, lumalabas na ang cover ng libro, binubugbog niya, above the law na naman siya. Magantay kami, Gordon, na ikaw ang mabugbog ni Sara at ikaw din ang ma-feature sa libro. Gusto namin yan. Our own hands, binugbog niya. Above the law naman daw si Sara. Yung officer of the court. So, parang hindi sila nasasanay na ngayon natutugis na yung pamilya Duterte. Masyado na silang na-spoiled na spoiled brat. Takot sa kanila lahat ng tao at hindi nila takot ang mga kriminal, durugista, sindikato. Tsaka kurap. Malamang kagaya mo, Gordon, dahil mayroon ka pang 140 na hindi binalik. They realize the world turns over and goes around. And once nakaikot na ang mundo, ngayon papasa sa kanila ang pagkakataon ngayon ng mga ibang tao na sige, magpaliwanag kayo ngayon. Tandaan mo, sinabi mo bilog ang mundo. Iikot din yan. Mag-antay lang kayo, Gordon. Hindi na kayo ganyang kalakas at kailangan magpaliwanag kayo, not out of revenge. Bakit out of revenge ang pinagsasabi mo? Ano bang atraso ni Sara? Walang ginawa si Sara, di ba? Siya ang pinagdiskitahan ng mga bangag, mga kababayan. At yung pag-usapan natin ang revenge dito,
Si Sara ang entitled for revenge. Mag-antay kayo. But to make sure that matters are given the right way of handling. Hindi yung binabakbakan ka dahil bumabawi. Pero kung hindi mo may paliwanag, talaga may tama ka talaga. Ikaw, mas lalo kang may tama. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Dito sa kaipalan nitong si Gordon na naman. Post your comments below.